Walang hiya ka! Ikaw pala nag-uutos na halayin ang apo ko! Wala kang karapatang mabuhay ng malaya! Salot ka! Hindi kita bibigyan pa ng pagkakataon na makalapit sa apo ko! At itong tatandaan mo, pahihirapan kita hanggat hindi mo binubunyag ang katotohanan! Dahil sa ngayon, hindi mo na matatakasan ang krimen na ginawa mo! Pinatay mo ang taong inudyukan mong pagsamantalahan ng apo ko! Kaya siguradong makukulong ka at araw-araw kong ipaparamdam sa iyo ang bunga ng mga kasalanan mo! Hindi ako papayag na basta mo nilamang akong aapihin. Hindi katulad mo ang manghahamak sa akin. Tandaan mo yan! Taon 2000, Laguna. Bandang alas 8 ng umaga, abalang-abala si Tatay Waldo sa mga mamimili. Sakto namang dumating si Joan at ang nag-iisang anak ni Waldo na si Elmer. Si Waldo ay kapitbahay ni Joan at ng kanyang nanang na siya nang nagpalaki sa kanya. Para na ring anak ang turing niya kay Waldo, lalo na't inaanak niya sa binyag ang yumaong ina ni Elmer. Tatay Waldo, pasensya na po, medyo natagalan ako. Hinintay ko pa po kasi si Elmer. Siya, halina kayo, tulungan niyo na ako dito. Tara na, Ate Joan. Bili na kayo. Sariwang isda, yellowfin, lapu-lapu, talakitok. Sa'yo, Manong, ilang kilo po? 1 kilo nga, Neng. Pahiwa na lang sa amin, ha? Ate Joan, dahan-dahan lang ha. Huwag mo isasama yung kamay mo. Baka mamaya masugatan ka na naman. Nako, ikaw talaga? Wala ka na namang tiwala sa akin. Ay, nako, ito talagang si Elmer masyadong protective pagdating sa'yo. Siyempre naman, kasi kapag binata na ako at mayaman na ako, gusto ko si Ate Joan na magiging girlfriend ko para hindi na siya magtitinda ng isda. Ano ka ba? Wala namang masama sa pagtitinda ng isda ah. Isa pa, huwag ka mag-alala. Kapag nakaipon na ako, babalik na ulit ako sa pag-aaral. Konting taste na lang. At ikaw, tigilan mo ako sa kalokohan mo na yan ha. Para na kaya tayo magkapatid. Oh, basta, hindi na magbabagong isip ko. Gusto kitang protektahan at alagaan at ipagtatanggol sa kahit sino man na gusto manakit sa'yo. At hindi rin ako papayag na si Marlo na makakatuluyan mo. Sigurado ako babaero yun at hindi naman siya gwapo. Ay, nakakatuwa naman tong anak mo, Waldo. Marunong nang mamili. Pero, malay mo nga naman, hindi natin masabi. Ang dami pang pwedeng mangyari sa darating na mga taon. Habang nagkakatuwaan ang mga yon, ay siya naman pagdating ni Aling Fe at ng asawa nito na si Nestor. Nestor, ikaw nang mamili ng isda at malalansahan ang kamay ko. Kakapalinis ko pa lamang ng kuko eh. Pakihugasan din na maayos para hindi na gaanong malansa, ha? Ay, siya nga pala, di ko akalain na hanggang dito ka na lang. Wala naman palang silbi ang pagiging valedictorian mo sa klase dahil pagiging tendera ng isda lang ang bagsak mo. Alam mo ba si Brenda, nasa sikat na university na sa Maynila. Kahit graduate siya na walang medal, at least kaya namin siyang tustusan sa pag-aaral. Kaya mas lamang pa rin siya sa'yo. Ma, tama na yan. Ang aga-agay nagsisimula ka na naman. Ay, iha, pasensya ka na, ha? Hanggang kailan po ba kayo titigil sa pagbabantay sa buhay ko? Yung pagtitinda ko ng isda hanggang sa tumanda ako, hindi niyo po kailangan problemahin yon. Huwag po kayo mag-alala kapag nakabalik na ako sa pag-aaral, sa inyo ko unang-unang sasabihin. At saka, sana magkaroon ng improvement yung ugali ng anak nyo at huwag sanang matulad sa inyo. Aba, wala kang respeto, ah. Respeto? Alam ko naman po yun. R-E-S-P-E-T-O. At wala naman ho kayo nun eh. Susubukan sanang hablutin ni Aling Fe ang buhok ng dalaga nang biglang magtapon ng pinaghugasan ng isda si Elmer na agad namang tumama sa muka at katawan ng ginang. Ay, ano ka ba namang bata ka? Ay, sorry po. Nabitawan ko po. Sige po, umuwi na po kayo at maligo na lang po kayo. Baka po kasi bigla kayong tubuan ng kaliskis at magkaroon kayo ng hasang eh. Wisit kang bata ka? Lalo ka na, Joan. At ikaw, Waldo, pagsabihan mo yung anak mo, ha? Halika na, Nestor. Kahit kailan hinding-hindi na ako bibili dito. Ay, mabuti naman. Akala mo naman panghihinayangan. Nagkukunwari ka pang kung sino may kaya, lagi namang galunggong ang binibili mo.
Ay! Galit na galit si Aling Fe na umalis at iniirapan maging ang mga taong naroroon. Ang lakas ng loob na gawin sa akin to. Kumukulo talaga ang dugo ko sa Jowan na yon. Kaya tama lang na maging taga-kaliskis na lang siya ng isda. Buisit! Sigurado mapapahiya siya at tatamemek kapag nakagraduate na si Brenda at ganap ng engineer. Ay, sa susunod kasi baka naman pwedeng pigilan mo yung bibig mo. Katulad niyan, kapag pinatulang ka, mas galit ka pa. Ikaw naman ang laging nag-uumpisa ng gulo. Isa pa, hindi ka ba natatakot na baka magsumbong at makarating sa matanda? Alam mo namang, ano, naniniwala ka naman babarang yon? Di sana noon pa niya ako binarang, hindi ba? Alam mo, wag mo nang hintayin pa na umabot sa ganun. Wag mong gagawing biro ang kakayahan ng isang mambabarang. Bah, kapag nasagad ang kanilang pasensya at napuno ng puot ang puso nila, siguradong hindi ka nila kaawaan. Wala akong pakialam. Ang dami mong sinasabi. Bilisan mo na lang at magluto ka na agad. Nagugutom na ako. Pagkatapos kumain, maglaba ka para bukas ay makapamalansya ka na maaga. Pambihira naman buhay to. Akala ko pa naman ay makakapagpahinga ako ngayon. Ayaw mo maglaba? Ang mabuti pa, sunugin na lang o di kaya ipaanod mo na lang sa ilog yan. Ay, lagi na lamang mainit ang ulo mo. O ayan, 1,000 yan. Maglaba ka, maglinis ng bahay at mamalansya. Magsasabong ako mamaya. Ay, eto naman, hindi na mabiro. Ako nang bahala dyan. Kapag nanalo ka, balatuhan mo ako, ha? Sus, style mo rin no? Kanina lang ay para kang bulkan na nag-aalburuto. Ay, kung hindi ko lang iniisip si Brenda, noon pa tayo naghiwalay. Samantala, habang naglalakad ang mag-asawa ay nakasalubong naman nila ang isa sa mga kagawad ng barangay na si Danilo. Batid ni Aling Fe na bibili rin yon ng isda. Magandang umaga, kagawad. Bibili rin ba kayo ng ulam? Ay, oo, para may sasabawang kahit papano. Lagi na lang ho kasing delata o di kaya ay lutong ulam ang inuulam ko eh. Naku, mag-asawa ka na kasi. Ang dami-dami namang magkakagusto sa iyo eh. Gwapo ka at maraming negosyo. Hindi malulugi ang kahit sinong babae na mapapangasawa mo. Ay, mas maigi na ho yung walang asawa para wala rin masyadong pinoproblema. Sarili ko lang ang iisipin ko at kung nalulungkot ako ay marami namang paraan para alawin ko ang sarili ko. Isa pa, bibihira na lang ang matinong babae sa ngayon. Naku, huwag ka mag-alala. Konting panahon na lang at makakapagtapos na ang anak ko sa kolehiyo. Bagay na bagay kayo noon. Yun ay kung mahihintay mo pa siya. Tamang-tama, matutulungan ka niya sa pagpapalakad ng mga negosyo mo. Fe, ano ka ba naman? Huwag mo naman pinapangunahan si kagawad. Isa pa, hindi naman tamang pinapangunahan mo ang anak mo sa kung sino ang lalaki na gugustuhin niya. Nakakahiya pati kay kagawad. Okay lang ho yun. Isang karangalan ho na magustuhan niyo ako para sa anak ninyo. Maganda ho ang anak niyo at matalino kaya wala hong lalaki na hindi magkakagusto sa kanya. Parang si ano rin ho, yung dalagang tindera ng isda dyan sa talipapa ni Mang Waldo. Ay, napakasipag ho Sayang nga at tumigil sa pag-aaral. Tapos suki pa ng mga singing contest sa mga kalapit na barangay. Kapag nabigyan ng magandang oportunidad si Joan ay siguradong malayo ang mararating niya. Ay, paano ho? Sige ho at tutuloy na ako. Ay, narinig mo ba yung sinabi niya, Nestor? Mukhang nagkakagusto pa yata siya dun sa malansang babae na yon. Aba, bulag yata at yun lang ang kaya niyang ligawan. Kung sa bagay, pasasaan ba't makakakilala na mas gwapo at mayaman si Brenda sa school nila o di kaya naman ay kapag may trabaho na siya. Tumandang binata sana yung si Danilo. Ay, nako, Fe. Alam mo, sobra na yung bibig mo. Ano ba't pinakikialaman mo ang buhay ng ibang tao? Sinasabi ko sa'yo, kapag di mo binago yung ugali mo, pagsisisihan mo yan pagdating ng panahon. Bahala ka na nga riyan. Ang aga-aga masakit ng ulo ko nang dahil sa'yo. Sa kabilang banda, patuloy lang sa pagtitinda si Joan kasama si Mang Waldo at si Elmer. Bandang 10:00 ng umaga, napaubos na nila ang kanilang paninda. Maya-maya naman dumating si Marlon
at saktong papauwi na sila. Ayos ang dating ko Ihatid na kita sa inyo. Ihahatid? Bakit? Sino naman ang nagsabing kailangan mo akong ihatid? Nakapunta nga ako dito nang wala ka tapos magpapahatid ako sa'yo? Sa madaling sabi, ayaw niya sa'yo kaya wag mo na siyang kinukulit. Hoy, huwag ka nga sumabat. Epal ka na naman Hindi naman ikaw ang kinakausap ko Ano ba kasing problema? Sabi ko naman sa'yo, kahit paulit-ulit mo ako ipagtulakan, hindi pa rin ako titigil sa panliligaw sa'yo. Ilang ulit ko rin ba sasabihin sa'yo na wala kang mapapala sa pangungulit mo sa akin? Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na sa panliligaw mo. Oh Marlon, hanggang ngayon wala kang ibang inaatupag kundi ligawan ng mga kababaihan dito sa baryo natin. Masyado ka nang umaasa dyan sa kapugian mo. Hindi mo naman yan magagamit para makuha ang gusto mo. Kung ako sa'yo, magtrabaho ka o di kaya naman, tapusin mo ang pag-aaral mo. Hindi yung pati panigarilyo mo ay galing pa sa magulang mo. Sige na, umalis ka na at wag mo nang guluhin tong si Joan. Dumiretso na sa paglalakad ang tatlo habang naiwan naman doon si Marlon na nagpipigil ng inis sabay nagsindi ng sigarilyo. Buisit, akala mo naman talaga magtsatsaga akong ipagsiksikan yung sarili ko sa kanya. Kung hindi lang dahil kay Brenda, hindi ko naman gagawin to Samantala, nang makauwi si Joan sa bahay ay sakto namang nakaluto na ng tanghalian ang kanyang nanang Yoli. Nanang! Ay, mabuti na lang at nakaluto na ako. Maghugas ka na ng kamay mo at magpalit na ng damit. Kakain na tayo. Kumusta? Naubos niyo ba? Opo, Nanang. Mag-aangkat na ulit si Tatay Waldo. Marami ulit kaming paninda mamayang hapon. Ito po pala yung kinita ngayon. Gamitin niyo po para pambili ng bigas. Ay nako, wag na. Itabi mo na yan at idagdag mo sa ipon mo. May naitatabi pa naman akong pera kaya wag mo akong alalahanin. Kakabayad lang ng kliyente ko sa akin itong nakaraan. Kung tumatanggap lang sana ako ng mas maraming katulad noon ay matutustusan kong pag-aaral mo. Kaya lamang ay hindi na kaya ng aking katawan. Nanang, kung hindi na ho makakabuti para sa inyo, pwede nyo naman hong tigilan yan. Tsaka, alam naman ho natin na masama ang mambarang at ang mangkulam. Oo, pero hindi ko rin basta pwedeng talikuran ang sinumpaan ko dahil buhay ko naman ang magiging kabayaran. Kaya ikaw, kahit anong mangyari, wag na wag mong pagkikialaman ang mga gamit ko o hahawakan ang aklat na ginagamit ko. Mahirap matukso. Hayaan mo na magkasala ako. Basta ikaw, gawin mo ang lahat para magkaroon ng maganda at maayos na buhay. Opo, Neneng. Patutunayan ko sa mga taong nang mamaliit sa akin na may mararating ako dahil nagsusumikap ako at hinding-hindi ako magpapaapekto sa kanila. May nanggugulo na naman ba sa'yo? Hay nako, Neneng. Kahit hindi ko ikwento, alam niyo na kung sinong may mainit na mata at dugo sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit lagi na lang pinupuna ang bawat kilos ko, samantalang wala naman akong pakialam sa kanila. Wala naman akong ginagawang masama. Ay nako, si Pena naman ba o yung impacta niyang anak? Si Manang Fe po? Ang dami-dami niya na namang sinabi kanina at wala na siyang ginawa kundi ipagmayabang yung anak niya. Masanay ka na sa giterang mag-inang yon. Alam mo, kaya naman yan nagkakaganyan dahil mga takot masapawan. Wala namang binatbat talaga yung si Brenda sa ganda mo at talento mo. Kaya kanila nilalait para panghinaan ka ng loob. At akala siguro ay habang buhay ka na magiging tindera ng isda. Hay nako, Nanang. Paano na lang kapag talagang nakabalik na ako sa pag-aaral? Di mangingisay na sila sa galit. Sigurado yan na po. Siya, bilisan mo na at nang makakain na tayo. Yang si Fe, matagal na akong nagtitimpi sa ugali niyan. Mula elementary ka pa lamang ay talaga namang hindi niya na tayo tinatantanan. Maigi pa ipatikimin ko na kaya ng konting leksyon. Baka sakaling bumait ng kaunti. Baka kasi nasasanay na siya at akala niya ay nakakatuwa pa ang ginagawa niya. Natawa na lamang si Joan sa sinabi ng kanyang lola sa pag-aakala na nagbibiro lamang yun. Agad na siyang nagpalit ng damit at bumalik sa kanilang kusina
para kumain ng tanghalian. Pagsapit ng gabi, pasilip-silip pa si Joan sa isang silid kung saan madalas nagsasagawa ng ritual ang matanda. Nanang, matagal pa po ba yan? Huwag mo na akong antayin, Apo. Matulog ka na at pagod ka. Susunod na lamang ako. Okay, sige po. Good night, Nanang. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita, Apo ko. Bumalik si Joan sa kanyang silid, sabay umupo sa katreng higaan. Sakit ng katawan ko. Makatulog na nga. Sino kayang binabarang ni Nanang? Ilang oras na siyang nagri-ritual, hindi pa rin natatapos. Ay, makatulog na nga lang. Samantala, nung mga oras na yun, napabalikwas naman si Aling Fe, sabay hinampas ang kanyang asawa na si Nestor. Ano ba naman at nangahampas ka? Bakit magising ka pa? Ang sarap-sarap na ng tulog ko nabulong-bulong ka pa dyan. Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw to nangiistorbo ng tulog tapos gagawa ka pa ng kwento. Baka naman lamok ang bumubulong-bulong dyan sa tainga mo. Chismosang lamok katulad mo. Kung makapagsalita ka parang hindi mo ko asawa. Ay, sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Makaihinga muna. Ay, teka, namamaga itong paa ko. Aray ko, ang sakit. Hindi ko maihakbang na maayos. Ay, Nestor, ang paa ko, tingnan mo. Nestor, ano ba? Bumangon ka dyan. Ay, ano na naman ba yan nangyayari sa'yo? Pambihira naman, oo. Yan na nga bang sinasabi ko Baka mamaya kinukulam ka na ni Tanda. Hindi mo kasi tinatantanin yung apo niya. Hayop na matanda yun. Humanda siya sa akin bukas. Akala niya natatakot ako sa kanya. Sige. Gumawa ka pa ng gulo para talagang mas malala pa dyan ang gawin niya sa'yo. Alam mo, kahit naman siguro ko'y gagawin ko rin yun sa'yo Aba, mula bata pa lamang hanggang sa ngayon ay hindi mo tinatantanan si Joan. Hindi ka naman inaano ng tao. Tsaka sa ginagawa mo, tinuturuan mo yung anak natin na matulad sa'yo. Alam mo, kapag kami ni Brenda nadamay dyan sa kagaspangan ng ugali mo, iiwanan ka namin. Hoy, mahal na mahal ako ng anak natin at hindi niya ako iiwan. Kaya kung hindi mo kayang ugali ko, di ikaw ang umalis. Iwanan mo kami ng anak mo. Maghanap ka ng mabait na asawa. Basta huwag mong kalilimutan ang responsibilidad mo sa amin ng anak mo, ha? Para matapos si Brenda, sustento ang kailangan ko. Hindi asawa na mas kinakampihan pa ang iba. Wala akong kinakampihan. Ang sinasabi ko lang mali ang ginagawa mo. Wala namang masama na itama ang pagkakamali. Kailan ka pa magbabago kung wala ka ng pagkakataon? Kapag lawlaw na yung dila mo at hindi ka na makalakad? Sa tingin ko, kaya paamo ang pinunteriya kung sakaling si Aling Sabel nga may gawa niyan. Sigurado ang gusto niya lang ay huwag ka na makapunta kay Joan at tantanan mo na yung apo niya. Ay, ilang ulit ko bang sasabihin na hindi ako natatakot sa gurang na yon? Hindi niya ako masisindak sa paganto-ganto niya. Sisiguruhin ko na palalayasin sila dito ng mga tao kapag nalaman ang lahat ng ginawa niya sa akin, na isa siyang salot at sumasamba sa demonyo. Kinaumagahan, paalis na sana si Joan nang biglang may nagsisigaw sa labas ng kanilang bahay. Nagkatinginan sila ni Nanang Sabel, sabay lumabas ng pintuan. Lumabas ka dyan, Tanda! Alam ko na ikaw ang may gawa sa akin nito! Natawa si Joan nang makita na namamaga ang nguso at paa noon, dahilan para magpaika-ikayon habang nagngangangawa sa labas ng kanilang bahay. Aling Fe, ang aga niyo naman mambulahaw. Bakit naman basta na lamang kayo sumusugod? Sigurado po ba kayo sa binibintang ninyo? Galit na naman kayo Bagay na bagay sa inyo, di ba, Nanang? Sige na, Apo. Umalis ka na. Ako nang bahalang makipag-usap dito kay Penggay. Buisit kayo sa buhay namin. Kapag hindi mo ako pinagaling, sisiguruhin ko na hindi ako basta mananahimik lang. Sisirain ko ang buhay nyo at hindi ako titigil hanggang hindi kayo napapalaya sa baryong ito. Manahimik ka! Makinig ka. Hindi lamang yan ang kaya kong gawin sa'yo. Alam ng mga tao dito kung ano ako at ano ang kaya kong gawin.
Sampid ka lamang sa balyong ito, kaya wag mo akong sinisindak. Oo, ako may gawa niyan sa'yo, at kaya rin kitang patayin kapag hindi mo tinantanan ang apo ko. Umuwi ka na! 3 gabi mo lang naman pagtitiisan yan. Huwag mo lang akong bibigyan ng dahilan para tuluyan ka. Naiintindihan mo? Bigla na lamang nakaramdam ng takot si Aling Fe, lalo na nang hawakan siya sa damit at tinitigan ng masama ni Nanang Sabel. Nagmamadali yung umalis at umuwi sa kanilang bahay na maputlang maputla ang muka. Nay, ano ho nangyari sa inyo? Talaga bang sumugod kayo sa bahay nila Joan? Ay, ang kulit nyo naman eh. Di ba sabi ko sa inyo, ako na lang ang bahala sa kanya? Masyado naman kasi kayong atat. Tingnan nyo yung itsura nyo. Baka mamaya pati ako barangin ng gurang na yon. Nakakainis naman kayo eh. Mabuti pa magpaalbularyo kayo para gumaling kayo agad. Tsaka, kalmahan nyo lang kasi muna. Pangako, ako nang bahalang gumanti sa maglola na yon. Wag mo nga akong pinagsasabihan, anak lamang kita. Siguruhin mo lang na hindi ka papalpak, ha? Aba, papayag ka ba na paulit-ulit ka na lang niya mauungusan? Sa gagawin ko, nasisiguro ko na habang buhay na siya magiging tindera ng isda at maghihirap hanggang sa hindi na siya makaahon. Gusto kong malaman ng mga tao na nagkamali sila ng pagkakakilala sa dalagang hinahangaan nila, na bukod sa pagiging masipag ay wala naman talagang ibubuga. Anak nga kita, Brenda, at naniniwala ako na kayang-kaya mo anuman ang iyong pinaplano. Naman, Nay, ako pa ba? Magsisimba lang po pala muna ako at kikitain ko rin yung kaibigan ko ng high school. Hindi naman po ako magpapagabi dahil maaga po akong bibiyahe. 9:00 ang first subject ko at magliligpit din po ako sa dorm. Kaya pala bis na bis ka. Sige na, pupunta rin muna ako sa kakilala kong albularyo. Magpapasama na lang ako pagdating ng tatay mo. Siguradong pauwi na rin yon. Nagmamadali namang umalis si Brenda at tumungo sa isang kubo sa Karatig Baryo kung saan siya makikipagkita. Nainis pa ang dalaga dahil nauna pa siyang dumating doon kesa kay Marlon. Oh, ba't nakasibangot ka na naman? Kanina ka pa ba? Lagi ka na lang kasi nahuli kapag magkikita tayo eh. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Ano naman balita sa pinagagawa ko sa'yo? Wala eh. Masyadong pakiipot pa rin. Akala mo kung sino. Pero huwag ka mag-alala. Marami pa naman paraan. Kilala mo naman ako. Wala naman akong hindi kayang gawin para sa'yo. Yan naman lagi ang sinasabi mo pero puro ka na lamang kapalpakan. Huwag ka na magalit. Lagi na lang tayo nagtatampuhan dahil kay Joan. Ano ba kasi mapapala ako kapag napasagot ko yung babae na yon? Malamang malalaman ko kung anong pinaplano niya. Kapag nangyari yon, madali ko na siya mapipigilan. Saan siya pupunta at lahat-lahat. Tapos gusto ko makuha mo ang loob niya para ipagkatiwala niya ng sarili niya sa'yo. Tapos pwede mo na siyang iwan. Ay nako, ikaw talaga. Sobrang namiss kita. Hayaan mo. Babawi ako sa iyo at hindi ako titigil hanggang hindi nangyayari ang gusto mo sa lalong madaling panahon. Basta kapag nagawa ko na yung gusto mo, ibibigay mo na rin sa akin yung gusto ko ha. Hindi naman dahil sa nagmamadali ako. Gusto ko lang makasiguro na hindi ka na maaagaw ng iba. Baka mamaya may magtangka pa manligaw sa iyo sa school eh. Mabuti sana kung mababantayan kita. Ano ka ba? Hindi mo kailangan gawin yon. Tsaka, mahal na mahal kita at hindi ako magpapagalaw sa iba. Sayong-sayo lang ako. Huh? Tanga naman ito. Bakit ka naman ibibigay ang sarili ko sa'yo? Gwapo ka nga, oo. Pero, nga naman ako kung ikaw ang papangasawa ko. Ilang sandali lamang, biglang tumunog ang cellphone ni Brenda at agad niyang pinatay yun. Oh, bakit mo pinatay? Sino ba yun? Si nanay. Sige, kailangan ko nang umalis. Magkita na lang ulit tayo sa susunod na linggo, ha? Basta yung promise mo sa akin, ha? Bye! Ay, pabitin talaga to kahit kailan. Sakay ng tricycle, bumaba si Brenda sa tapat ng isang lumang bahay. Nagpalinga-linga pa yon bago pumasok. Nang makarating sa may pinto at akma niya na sana yung bubuksan, nagulat na lamang siya nang biglang may humila sa kanyang kamay. Buti naman at dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay dito at nasasabik sa'yo eh. Ano ba? Sandali lang naman.
Anong sandali? Late ka nang dumating sa usapan natin, mag-iinarte ka pa? Pasensya na. Dumaan kasi ako sa simbahan, kaya medyo natagalan ako. Okay lang yun. Basta ang importante, bumawi ka sa akin. Mapasaya mo ako ngayon. Alam mo naman na kapag ginalingan mo malaking perang binibigay ko sa'yo, di ba? Alam ko, at alam ko rin na ni minsan hindi pa ako pumapalyang pasayahin ka, di ba? Makalipas ang 3 oras, lumabas ang dalaga sa bahay, hawak ang malaking halaga na ibinigay sa kanya ng lalaki na kanyang kinatagpo. Halos 1 taon niya nang ginagawa yun upang mabili ang kanyang mga luho at makipagsabayan sa kanyang mga kaklase. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang ang kanyang gawain na yun. Kaya naman, labis siyang ipinagmamalaki ng kanyang tatay, lalong-lalo na ni Aling Fe. Makakapag-shopping na naman ako bukas pagkatapos ng klase. Ay, wala nang mas masaya pa sa buhay ko. Nagagawa ko lahat ng gusto ko at unti-unti nang umaayon sa akin ang panahon habang si Joanne nasa talipapa pa rin at patuloy sa pagtitinda ng isda. Kawawa naman, kailangan pang sumali sa mga singing contest para magkapera. Ay, sana magawa na ni Marlon ang pinag-uutos ko. Makauwi na nga. Ang sakit ng katawan ko. Lintik na gurang na yon. Kung makasunggab, akala mo wala nang bukas. Nang makarating sa may tricycle ang dalaga, ay nakasalubong niya naman si Joanne, na noon ay papaalis na at dadayo ulit para sa sasalihan nitong singing contest. Oy, mukhang may lakad na naman ang trying hard na singer ng baryong ito. Trying hard? Baka gusto mo isampal ko sa yung bawat trophy na napanalunan ko. At saka pwede ba tantanan mo na ako? Wala ka namang mapapala sa pagiging inggitera mo eh. Inggitera? Ako, inggitera? Ano naman ang kaiinggitan ko sa'yo? Bukod sa malansa ka na, wala ka ng ibang mararating, Joanne. Samantalang ako, tingnan mo, mas fresh, mas maganda, at nag-aaral sa isang university na kahit kailan, hindi mo mararanasan. Yun lang ba? Ano pa? Baka may nakalimutan ka pang sabihin. Sayang ang oras eh. Ay, alam mo, huwag ka mag-alala, bibigyan pa kita ng napakaraming dahilan para magalit pa sa akin. Kasi ganito pa nga lang ako, hindi ka na mapalagay eh. Paano pa kapag nasapawan pa kita? Baka atakihin ka na sa puso at paglamayan ka nang wala sa panahon. Bye! Buisit na yon, napakayabang talaga. Inis na dumating sa bahay habang nakakunot noon naman si Aling Fe at Mang Nestor na tila ba binabasa ang nasa isipan ng kanilang anak. Nandito na po pala kayo? Kumusta ho? Anong sabi ng albularyo? Ano pa nga ba? Pinarang nga ako ng lintik na matandang yon. Ang sabi ay pansamantala lang naman daw. Hintayin ko na lamang na bumalik sa normal dahil sa oras daw na pinagamot ko sa kanya, posibleng siya naman daw ang mabalikan. Wala naman palang kwenta yung albularyong yun eh. Hindi dahil mahina siyang albularyo, kundi dahil batid niya kung gaano kalakas ang kapangyarihang itim ng nambarang sa nanay mo. Isa pa, sa palagay ko ay alam niya na kasalanan naman talaga ng nanay mo na saksakan ng sama ng ugali. Tay, grabe naman kayo kinanay. Nagsasabi lang naman ako ng totoo kaya ikaw, huwag ka nang gumaya sa nanay mo. Tigilan nyo na si Joanne dahil ipapahamak nyo lamang ang inyong sarili. Makalipas ang 1 buwan, kahit anong gawing pagpapapansin at gimmick ni Marlon, bigo pa rin siyang makuha ang loob ng dalaga. Kaya naman, lalong nanggagalaiti si Brenda, lalo na nang malaman niya na nakapasa na sa entrance exam si Joanne sa kursong engineering. Huwag ka nang magalit. Hayaan mo na lang kasi siya. Ano ba naman kasi at lagi mo na lamang pinakikialaman ang buhay niya? Hindi nga kasi pwede, no? Doon na naman siya magbibida-bida sa school. Alam mo, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon para sirain ang buhay ng babaeng yan. At kapag hindi mo nagawa na maayos, mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Ano? Hindi ako papayag. Mahal kita. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Wala na ba kasing ibang paraan? Ay, mukha namang hindi ka talaga niya papatulan kaya mas mabuti pa siguro.
May ibinulong si Brenda sa tenga ni Marlon. Ano? Sigurado ka ba dyan? Paano kung... Hindi yan, basta mag-iingat ka lang. Sige na. Sige, gagawin ko yan. Basta ibibigay mo na yung gusto ko, ha? Hindi pwede, no? Tsaka na kapag nagawa mo na yung pinapagawa ko. Kaya kung talagang hindi mo na kayang pigilan yung sarili mo, gawin mo na yung gusto ko sa lalong madaling panahon. Bye, Marlon. Gagawin kong lahat, maangking lamang kita, Brenda. Sisiguruhin ko na hindi ako sasablay sa pagkakataong ito. Isang gabi. Nanang, baka po madaling araw na ako makauwi. Medyo marami po kaming contestant na maglalaban-laban mamaya. Ay, sige. Wala namang problema, Apo. Basta mag-iingat ka. Magdala ka ng flashlight. Walang tricycle na masasakyan sa madaling araw at madilim ang daan. Huwag kayong mag-alala, Nanang. Sanay naman na po ako. Hindi naman po ako takot, tsaka kilala ko naman po ang mga taga rito sa atin at mababait naman po sila. Kahit yung mga tambay, mga tropa ko ho yun. Yung maglanay lang naman po talagang bukod tanging sumalo ng umulan ng kasamaan ng ugali. Ay siya, basta mahirap pa rin magtiwala. Sige na, lumakad ka na at baka mahuli ka sa contest. Tingnan mo itong bahay natin. Pupunuin mo na ng trophy. Kaya nga po, Nanang ilang buwan na lang, mamimiss ko rin na dumayo. Siyempre, kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Masayang-masaya po ako, Nanang. Bukod sa nakaipon ako ng pera na panggastos sa pag-aaral, pumasa pa ako sa scholarship. Hindi lang po ako makakapag-aral, makakatulong pa po ako sa inyo. Sobrang proud ako sa iyo, Apo. Malayo ang mararating mo dahil bukod sa magaling ka, ay tunay na mabuti ang iyong kalooban. Kung nasan man ang nanay mo ngayon, sana'y maalala niyang balikan ka at... Nanang, hindi na po kailangan. Masayang-masaya na po ako sa buhay na meron ako ngayon dahil kasama ko kayo at mahal na mahal niyo ako. Nakatanaw pa si Nanang Sabel kay Joan na noon ay kumakaway palabas ng tarangkahan. Naglalakad-lakad na rin palabas ang matanda para magpahangin at sundan ng tingin ang kanyang apo. Habang masayang naglalakad yon, bigla naman niyang narinig ang pagmamayabang ni Aling Fe kausap ang mga kaibigan nito. Wala talaga akong masabi sa anak ko. Puro pag-aaral at simbahan lang ang inaatupag. Kaya siguro pinagpapala ng gusto. Mabuti ka pa, Fe. Siguradong makakapagtapos at payayamanin ka ng anak mo. Ay, syempre naman. Hindi siya katulad ng ibang dalaga na, alam mo yon, kung saan nagpupunta at umuwi na madaling araw. Naku, siguradong isa sa mga araw na ito, hindi na trophy ang iuuwi. Baka lalaki na o di kaya ay mamamalayan na lang natin na may sumisipa-sipa na rin sa tiyan. Kawawa naman, pantalipa na nga lang ang ganda ay... Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, Fe. Wala ka talagang kadala-dala, ano? Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong katulad mo. Ang dumi-dumi ng isip at masyadong mapanghusga. Hindi mo kailangan yurakan ng pangalan at dignidad ng apo ko para lamang masabi na magaling ang anak mo. Baka sa kababantay mo sa apo ko ay wala ka ng panahon para makita kung anong baho ang tinatago ng anak mo. Ayaw ko lamang magsalita pero marunong akong bumasa ng kilos ng isang tao at tumingin sa postura ng katawan kung dalaga pa o laspag na. Makaalis na nga at makapambarang na ulit. Walang hiya ka talagang matanda ka. May plano ka na naman na barangin ako. Akma na sanang sasabunutan ni Aling Fe si Nanang Sabel nang mahawakan noon ang kamay niya at hinipan sabay bigla na lamang siyang nanghina. Nang makita yon ng kausap nito ay kumaripas na yon ng takbo. Hoy, saan ka pupunta? Tulungan mo ako! Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong susubukan. Talagang may kalalagyan ka sa akin. Alagad ka talaga ng kasamaan. Nakakahiyaman sa'yo. Akala mo ba sa kagaspangan ng ugali mo kapag tinuluyan kita tatanggapin ka sa langit? Tuwe!
Habang nag-uusap ang dalawa, siya namang paglabas ni Nestor sa bahay at nakita ang patuloy na pakikipagbangayan ng kanyang asawa. Pambihira naman talaga, Feo. Ay, Aling Sabel, pasensya na ho kayo sa asawa ko. Halika na, pumasok ka na rito sa loob ng bahay. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Hindi pa ako tapos sa matandang yun. Hayop siya. Tingnan mo ang kamay ko, parang namamanhid at walang lakas. Samahan mo ako sa albularyo, bilisan mo. Bahala ka sa buhay mo. Nakakapagod na yung ugali mo. Napapagod ka na? Eh di sige, lumayas ka na. Umuwi ka ng probinsya mo at balikan mo ang asawa mo doon at ang mga anak mo. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na't hindi ka na namin kailangan ni Brenda. Oo, talagang lalayas ako. Sana nga hindi ko na lang iniwan ang pamilya ko para sa babaeng katulad mo. Habang nag-aaway ang mag-asawa ay naririnig ni Nanang Sabel at ng mga kapitbahay ang boses ng mga yun. Napapailing-iling na lamang ang matanda at muling napaismid. Kung sino pang marumi at makasalanang babae ay siya pang mapagmalinis at sobrang mapanghusga. Darating ang araw, lahat ng ginagawa niyong kasamaan sa apo ko ay aanihin ninyo. Makalipas ang ilang oras, bandang 2:00 na ng madaling araw, pagkababa ng jeep ay nag-unat-unat pa ang dalaga bago naglakad. Kabilaan ang kanyang bitbit. Ang isa ay lagayan ng damit at gamit, yung isa naman ay may lamang trophy, certificate at appliances na kanyang napanalunan. Grabe, sobrang gagaling ng mga kalaban ko kaya hindi ko akalain na mananalo ko ulit. Thank you, Lord. Siguradong matutuwa si Lola. Makakatulog pa kaya ako ng ilang oras? Maya-maya lang magtitinda na ako ng isda eh. Siguradong maraming mamimili dahil Sabado. Ilang hakbang pa lamang ng dalaga nang biglang may kumaladkad sa kanya na 2 lalaki. Nakasuot yon ng bonnet at tanging mata at bibig lamang ang nakikita. Matapos tangayin sa kalagitnaan ng niyugan, di kalayuan sa kalsada ay walang awang pinagtatadyakan ng mga yon si Joanne. Tama na. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong papatayin. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin papatayin. Ang totoo niyan, dadalhin ka namin sa langit. Mga hayop kayo. Bitawan mo ako. Ano ba? Lintik ang ingay mo. Kung ayaw mo masaktan at gusto mo pa mabuhay, makisama ka na lang. Hindi mo pagsisisihan to. Pagkatapos noon, malalakas na tadyak sa puson ang muling pinakawalan ng 2 lalaki, hanggang sa mawalan na ng malay ang dalaga. Sige na, pre. Sayong-sayo na yan. Ayos! Tiba-tiba ako dito. Masaya palang dumayo dito sa baryo nyo eh. Napakaganda niya, pre, at mukhang sariwang-sariwa pa. Ang bango-bango! Bilisan mo na. Kailangan na natin makaalis kaagad. Wala pa ring malay si Joanne nang iwan ni Marlon at nang kasama nito ang dalaga na nakahandusay. Samantala, nagising naman si Nanang Sabel na parang dinadaga ang kanyang dibdib. Ang apo ko. Hindi ako maaaring magkamali. Kailangan niya ang tulong ko. Ay, Diyos ko, alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo, pero alang-alang sa apo ko, nakikiusap ako, huwag niyo siyang pababayaan. Agad na lumabas ang matanda at nagtungo sa bahay ni Mang Waldo. Napabalikwas naman ng bangon ang lalaki nang marinig ang boses ni Nanang Sabel. Nang, ano po't ang aga niyong nagising? May problema po ba? Si Joanne, pakiramdam ko ay may nangyayaring hindi maganda sa apo ko. 3:00 na at hindi pa rin siya nakakauwi. Waldo, pakiusap. Tulugan mo ako na hanapin siya. Tay, tulungan po natin si Nanang Sabel. Hindi po pwede mapahamak si Ate Joanne. Sasama po ako, tayo na po. Oo, tara na ho. Hahanapin natin si Joanne at hindi tayo uuwi hanggat hindi natin siya nakikita. Hihingi rin tayo ng tulong sa mga opisyal ng barangay kung kinakailangan. Lalo lamang nabahala si Nanang Sabel para sa kanyang apo
nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Samantala, dahil sa malakas na pagpatak ng ulan ay nagising si Joanne. Ramdam niya ang labis na pananakit ng kanyang bugbog na katawan na sinabayan pa ng panunuot ng lamig. Pinilit niyang bumangon at inayos ang suot niyang bestida habang inaalala ang nangyari sa kanya. Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong to sa akin! Nanang, tulungan mo ako! Tulong! Nung mga oras na yun, gaano man kalakas ang ulan ay malinaw sa pandinig ni Nanang Sabel kung saan nagmumula ang boses ng kanyang apo. Agad namang sumunod sina Waldo at Elmer at ang iba pang mga kasamahan nila sa matanda na tila ba hindi alintana ang malakas na patak ng ulan. Laking gulat ng lahat nang matanawan nila ang dalaga na dahan-dahan inihahakbang ang kanyang paa. At bago pa man sila makalapit ay muli yung nawalan ng malay. Halos madurog ang puso ng matanda nang makita ang mga sugat at pasa sa muka at katawan ng kanyang apo. Joanne! Gumising ka! Sinong hayop na may gawa nito? Mananagot sila sa akin at hindi ko ito palalampasin. Apo ko! Sino may gawa nito kay Ate Joanne? Babasagin ko ang mukha nila. Dapat sila makulong. Agad namang binuhat ni Mang Waldo ang dalaga at iniuwi yun sa kanilang bahay. Dahil sa nangyari, agad na naging laman ng usap-usapan yun kinaumagahan. Wala namang konsensya may gawa nung kay Joanne. Pero sino kaya ang rapist na yun? Nang marinig ni Aling Fe, ay masaya pa siya na nakiusisa. Ano ka mo? Si Joanne? Hinalay ng hindi nakikilalang lalaki? Aling Fe naman, kailan pa ba hindi naging malinaw sa pandinig mo pag chismis na ang usapan? Ay, tama ka. Tarantado. Sana makonsensya siya at sumuko na lang. Kung hindi, siguradong malilintikan siya kay Nanang Sabel. Aba, dapat dun mabulok ang ari para wala nang mabiktima pa. Ay nako, baka naman hindi naman talaga ginahasa. Hindi ba pwedeng kusa niyang binigay ang sarili niya? Isa pa, paano hindi marerape kung anong oras nang umuwi yun? Sus, buti nga sa kanya. Pakanta-kanta pa ang ginang na pumasok sa kanilang bahay at ginising ang anak niyang si Brenda. Anak, gising! May maganda akong balita sa iyo. Ano ho yun, Nay? Umuwi na po ba si tatay? Ay, wag mo na hanapin ang tatay mo. Hindi ka naman matitiis noon. Magpapadala at magpapakita pa rin yun sa'yo. Ano ho bang magandang balita ang tinutukoy nyo? Si Joanne, pinag-uusapan sa labas. Ginahasa raw ng hindi nakikilalang lalaki. Talaga? Buti naman na manahimik na lang siya sa bahay nila at wag na siyang umepal sa school. Hindi siya nababagay dun eh. Total disgrasyada naman siya, di tama lang na magbenta na lang siya ng isda. Hindi ba, Nay? Tama ka dyan, anak. Ikaw lang ang nag-iisang titingalain ng mga taga rito sa atin. Ikaw lang at hindi ang Joanne na yun. Makalipas ang 2 linggo, nanumbalik na ang lakas ni Joanne at nakakausap na rin ng maayos ng kanyang Nanang Sabel. Apo, wala ka bang natatandaan kahit boses man lamang nung gabing yon? Malinaw po sa isipan ko ang mga halakhak na yon pero hindi ko po alam kung sino sila. Lola, gusto ko managot sila sa nangyari sa akin pero paano ko gagawin yun kung hindi sila makukulong man lang sa ginawa nila sa akin? Apo, huwag ka mag-alala. Gagamitin ko ang aking natitirang lakas at kapangyarihan upang masiguro magbabayad sila sa kanilang kasalanan. Wala silang karapatang mabuhay ng malaya. Lakasan mo ang loob mo. Huwag mong hayaang sirain ka ng isang masalimuot na karanasang yon. Gusto kong ituloy mo ang pangarap mo at ako nang bahala sa lahat ng nasa likod nito. Mula sa araw na ito, sino mang manakit sa iyo ay walang awa kong pahihirapan. Kung meron man ho akong natutunan sa buhay dahil sa inyo, yun ay ang huwag sumuko.
Kailanman hindi ko susukuan ang pangarap ko para sa atin, Nanang. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Joan, ay abala naman si Nanang Sabel sa pagsasagawa ng ritual. Gamit ang damit na suot ni Joan nung gabing yun, nagawa niyang pasukin ang katawan ng dalawang lalaki na lumapastangan sa kanyang pinakamamahal na apo. Sa kabilang banda, nung mga oras na yon ay magkasama sa dorm sina Brenda at Marlon. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa wakas ay ipinagkatiwala mo na sa akin ang pagkababae mo. Pero may gusto sana ako itanong sa'yo. Paanong hindi ka na... Marlon, pwede ba huwag ka na maraming tanong? Nakakapag-init ka naman ng ulo eh. Kung disappointed ka sa nalaman mo, pwede naman tayo maghiwalay. Wala namang problema sa akin eh, dahil kaya ko naman mabuhay na wala ka. Ang sakit mo naman magsalita. Porke ba nagawa ko na yung gusto mo eh, ginaganyan mo na ako? Wala naman nagbago sa pagtingin ko sa iyo eh. Mahal na mahal pa rin kita. Okay, nililinaw ko lang naman. At buti na lang talaga, magaling ka at hindi kayo nahuli ng kasama mo. Dahil kung hindi, baka nakakulong na kayo ngayon. Kami lang ba? Di ba kasama ka rin? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang nag-utos sa akin? Kaya Brenda, wag na wag mong subukan na makipaghiwalay sa akin. Dahil pag nagkataon, kayang-kaya kitang ilaglag. At, panoorin mo to. Ano kayang sasabihin ng nanay mo kapag nakita ka niya na ganito ka-wild sa kama? Ikaw na kulang na lang, patayuan niya ng statwa dito sa baryo natin. Hindi niya alam, Ang lakas ng loob mo para i-bluff ako? Umalis ka na! Brenda, joke lang naman yun. Ano lang naman to eh, remembrance. Para kapag namimiss kita, di... Ang sabi ko, umalis ka na. At huwag ka muna magpapakita sa akin at baka kung ano magawa ko sa'yo. Layas! Brenda, sandali lang naman. Huy, buksan mo tong pinto. Ay, pambira naman oh. Wala nang ginawa ang babaeng to kundi pahirapan ako na akala mo siya lang ang babae sa mundo. Kapag ako napikon talaga, tototohanin ko yung sinabi ko sa'yo eh. Bah, hindi pwede tong ginagawa mo sa akin, oy. Kung sakali mang dumating ang araw na lumabas ang katotohanan, isasama kita, Brenda. Kahit sang sulok pa man ang impyerno. Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki hanggang sa makarating siya sa labas ng dorm. Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone at agad na sinagot ang kanyang tropa na tumatawag. Napatawag ka, pre. Anong atin, ha? Namimiss mo na ba si Joan? Pre, kailangan kong tulong mo. May nangyayari sa akin na hindi ko may paliwanag. Punta mo naman ako rito sa bahay, oh. Sige na, pre. Bilisan mo. Baka hindi mo na ako maabot ang buhay. Huwag ka nagsasalita ng ganyan, pre. Sige na, papunta na ako. Ay, ano ba nangyayari dun? Halos mahigit 1 oras pa ang biyahe bago nakarating sa bahay ng kanyang tropa si Marlon. Nasa labas pa lamang siya ay naririnig niya na ang pagdaing noon. Tumakbo na siya papasok ng bahay at nadatnan niya na nakahandusay at namimilipit sa sakit ang kanyang kaibigan. Pre, ano nangyayari? Bakit may dugo dito? Pre, dinudugo ako. Yung ano ko, mayat maya may lumalabas na dugo at nana. Para ring tinutusok at pinupukpok. Tama na! Ayoko na! Hindi ko na kaya. Ilang sandali pa, nakaramdam naman ng pagkahilo si Marlon at labis na pananakit ng ulo, na parabang nabibiyak. Nawalan yun saglit ng malay at nang magising ay nakangisi nung tiningnan ang kanyang kaibigan na humahagulhol pa rin sa sakit at naliligo sa sariling dugo. Nakangisi yung bumangon na parang wala sa sarili at nagpalinga-linga, sabay kumuha ng 1 bote ng alak na walang laman at malakas na hinampas sa pader. Kumuha ng 1 malaking bahagi ng bubog at mahigpit na hinawakan yon ng kanang kamay na parabang walang pakiramdam kahit tumilamsik ang dugo mula doon. Nung mga sandaling yon,
Sumapi ang kaluluwa ni Nanang Sabel sa katauhan ni Marlon. Ha? Pre, anong gagawin mo sa akin? Igaganti ko lang ang apo ko sa kahalayang ginawa mo. Manyakis ka. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa apo ko. Sinakal, sabay nakatutok sa mukha ng lalaki ang bubog na hawak ni Marlon. Gago ka ba, ha? Ano ba sinasabi mo? Huwag ka nga umarting inosente. Kayo naman ang girlfriend mo si Brenda may pakananan lahat eh. Tinulungan na kita tapos ako pang papatayin mo? Nababaliw ka na ba? Mga tanga. Tunay ngang ang taong may sala, mahuhuli sa sarili nitong bibig. Ngayong alam ko na ang katotohanan, wala ka na ring silbi. Ngunit dahil malaki ang kasalanan mo, hindi pa sapat ang pagpapahirap ko sa'yo. Sisirain ko ang pagmumukha mo tulad nito. At gugutay-gutayin natin tong muka at leeg mo. At yung pagkalalaki mo, nasaksakan ng liit, pero saksakan ng perwisyo, ay dapat na pinuputol, katulad nito. Patawarin niyo na ako. Ilang sandali pa, tuluyan namang nanumbalik sa dating katauhan si Marlon. Hindi siya makapaniwala nang makitang wala ng buhay ang kanyang kaibigan. Nanginginig ang sugatan niyang kamay na binitawan ng bubog at tinakpan ang kanyang tainga nang marinig ang boses ng isang matanda. Walang hiya ka. Ikaw pala nag-utos na halayin ang apo ko. Wala kang karapatang mabuhay ng malaya. Salot ka. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na makalapit pa sa apo ko. At itong tatandaan mo, pahihirapan kita hanggat hindi mo binubunyag ang katotohanan. Dahil sa ngayon, hindi mo na matatakasan ang krimen na ginawa mo. Pinatay mo ang taong inudyukan mong pagsamantalahan ng apo ko. Kaya siguradong makukulong ka at araw-araw kong ipararamdam sa iyo ang bunga ng mga kasalanan mo. Tumahimik ka! Hindi ka totoo! Nakukonsensya lang ako. Hindi dapat ako nakikinig sa kung anumang naririnig ko. Hindi ako pwede makulong. Wala akong kasalanan. Nung mga sandaling yun, nagsidatingan ang mga opisyal ng barangay na may kasamang kapulisan at ilang kapitbahay na nag-report sa insidente. Ano ba? Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Hindi akong pumatay sa kanya, maniwala kayo! Brenda, kasalanan mo to. Pero sinisiguro ko sa'yo, sisingilin ka rin na mambabarang na yon. Hindi siya titigil hanggat hindi niya kami napapatay. Agad namang nakarating kay Brenda ang nangyari. Pinuntahan niya yon sa kulungan para kumustahin at alamin ang sitwasyon. Buti naman at naisipan mo akong dalawin dito. Kung sa bagay, sa pagkakataong to, kailangan mo talaga akong tulungan. Dahil kung hindi, sisiguruhin ko na magiging bahay mo rin ang kulungan na to. Siraulo ka ba? Hindi ako mamamatay taong katulad mo. Ano ba naisip mo para patayin yung kaibigan mo? Hindi ko siya pinatay. Sinapian ako nung lola ni Joan. Brenda, alam na nilang katotohanan. Kaya mag-iingat ka dahil sigurado ako na may pinaplano din yun para sa'yo. Hay, buti pa wag mo na akong subukang takutin. Aminin mo na lang kasi na nakapatay ka. Siguro na parami na naman ang inom mo o kung ano na naman ang tinira mo. May nalalaman ka pang sapi. Hay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Brenda, huy! Bumalik ka dito! Totoong sinasabi ko, Brenda. Nahihirapan na naman ako. Aray ko. Ang sakit ng mata ko. Bigla na lamang may tumilamsik na dugo mula sa mata ng binata at pakiramdam niya ay tinutusok yon ng pako. Nagulat pa ang mga kapwa niya preso nang makita ang mga insekto na lumalabas sa kanyang tainga at ilong. Nawalan yon ng malay at nang magising ay ramdam na ramdam niya ang labis na panghihina. Makalipas ang isang buwan, tuluyan na ngang nagsimula ang klase. Nag-aaral na sa parehong universidad sina Brenda at Joan. Isang araw, sinadyang sundan ni Brenda si Joan sa CR.
Grabe naman talaga, Joanne. Masyado ka namang trying hard sa part na pinilit mong sarili mo na makapag-aral dito. At talagang engineering pa ang course na kinuha mo, ha? Baka naman hanggang first sem lang ang pang-tuition fee mo. Ako pa talagang trying hard, ha? Sino ba tong kilala ko na inggitera na kaya kong ipahamak basta masiguro lang na hindi ko mauungusan? Hindi ba yun ang trying hard at sobrang nakakaawa? Saksakan ng sama kaya kahit anong gawin sa akin, hindi naman ako kayang talunin. Dahil pagiging inggitera lang ang talent. Ang yabang mo naman? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Hindi ka naman nababagay dito. Dapat dun ka sa talipapa nagtitinda ng isda na kasing lansa mo. Uy, hindi ha. Alam mo, sa ilang taon kong pagtitinda ng isda, wala pa makakatalo sa... Grabe, ang lansa mo pala, no? Alam mo yung isda na pabulok na? Ganun na ganun yung amoy mo kasi bulok yung ugali mo. Hayop ka! Mas hayop ka! Akala mo ba hindi ko alam na ikaw may pakana sa nangyari sa akin? Ginamit mo pa si Marlon. Huwag ka nga nag-iimbento. Ikaw pala tong gusto kong sirain eh. Sino bang Marlon ang sinasabi mo? Wala akong kilalang Marlon, kaya wag na wag mo akong aakusahan ng kasalanan na hindi ko naman ginawa. Ah, talaga ba? Alam mo, Brenda, kahit ano pang gawin mo sa sarili mo, hindi mo may tatago ang kasalanan ginawa mo. Kaya sige lang, maglaro ka ng linis-linisan hanggat kaya mo. Pero isa sa mga araw na ito, hindi mo na may tatago sa lahat ang totoo mong kulay. Hihintayin ko na lang na ilang paso ng karma yung pagmumukha mo. Hindi mo ako masisindak at mahihigitan kailanman. Hello, kahit kailan hindi ko ile-level ang sarili ko sa'yo. Alam mo kung sino at anong kaya kong gawin. Alam ko rin kung anong laman ng kokote mo at wala ka namang talent sa katawan. KKI, kasamaan, kalandian at inggit. Walang gamot yan at nakamamatay. Bye! Walang hiya ka! Hindi na ako papayag pa na basta mo na lamang akong aapihin. Hindi ang katulad mo ang pwedeng maliit sa akin. Tandaan mo yan! Napakayabang mo. Akala mo kung sino ka? Isa ka lang namang laos na kontesera at disgrasyadang tindera ng isda na nagkakalat na lansa dito. Tignan lang natin kung hindi ka mapapatalsik sa school na to. Napakasama mo talaga. Tulungan niyo ako. See you sa guidance office, Joanne. Nakatikom ang mga kamay ni Joanne dahil sa pagpipigil sa galit. Nakatingin ang ibang mga estudyante sa kanya na noon ay tila ba paniwalang-paniwala sa gimmick ni Brenda. Sumunod siya sa guidance office at kalmadong umupo habang patuloy sa pag-iyak si Brenda. Muntik nang mawala ang scholarship ni Joanne, mabuti na lamang may biglang dumating na babae at naglahad ng buong pangyayari. Dahil sa nangyari, si Brenda ang nagkaroon ng 1 linggong suspension sa klase at hindi siya maaaring bumalik hanggat hindi pumupunta ang kanyang magulang. Nang makalabas sa office, nakangisi lamang si Joanne na nakatingin sa noon ay galit na si Brenda. Grabe, akalain mo, nagawa mong saktan ng sarili mo para lang mapaalis ako sa school na to? Ay, sana hindi mo ikamatay ang sugat mo. Baka kasi hindi na maghilom yan. Buisit ka talaga sa buhay ko. Nang umuwi si Joanne sa kanilang bahay matapos ang 1 linggong klase, agad niyang ipinaalam ang nangyari kay Nanang Sabel. Alam niyo, Nenang, natawa na lang talaga ako nung makita ko yung mukha niya na napahiya. Tama yun na po. Kailangan mo siyang labanan nang malaman niya na hindi ka niya kaya. Hayaan mo siyang mamatay sa inggit. Ngayon, lalo niya lamang akong binibigyan ng dahilan para ituloy ang plano kong pagpapahirap sa kanya. Siguro kailangan niya ngayon para magtanda pa, pero wag na ho sanang umabot sa punto na may mamamatay, Nanang, ha? Oo, nagkasala sila sa akin at muntik na masira ang buhay ko nang dahil sa kanila, pero wala tayong karapatan na tapusin ang kanilang buhay. Hayaan nating panahon na magdikta at karma maningil sa kanila. Kung yan ang gusto mo, yan ang masusunod, Apo. Pareho lang naman tayo ng gusto. Yun ay ang matuto sila sa kanilang pagkakamali. Samantala, nang araw ding yun,
Napansin ni Aling Fe ang pagkabalisa ng kanyang anak na si Brenda, na para bang may gustong sabihin sa kanya. Alam mo, kanina pa ako nahihilo sa'yo. Ano ba't parang hindi ka mapakali? Nay, ano po kasi nasuspend po ako. 1 linggo. Kasi po, sorry po. Inilahad niya ang totoong nangyari at sa halip na pagalitan ng anak ay lalo lamang nang galaiti si Aling Fe sa sobrang inis kay Joanne. Aba, kung ganun din lang naman pala nangyari, sana siya na lang ang sinaksak mo ng ballpen. Buisit talaga yung Joanne na yan. Sana'y natuluyan na siya nung... Ay, di bale, pupunta ako sa Lunes at pakikiusapan ko sila. Huwag ka mag-alala, sisiguruhin ko na maniniwala sila sa akin at mapapahiya ang Joanne na yon. Habang nag-uusap ang mag-ina, bigla namang nakaramdam ng labis na pagkahilo si Brenda at naduduwal pa. Okay ka lang ba? Bakit parang mayat-maya kang nahihilo? Teka, parang hindi ka pa dinadatnan mula nung nakaraang buwan Diyos ko, sabihin mo nga sa akin, buntis ka ba, Brenda? Buntis? Hindi, baka delay lang. Sige po, Nay, may gagawin pa po pala ako. Brenda, sandali! Kinakausap kita! Buntis ka ba? Hindi ko alam. Nay, ang dami ko ng problema. Please, huwag na kayo sumabay pa. Habang nag-uusap ang mag-ina, may dumating na babae na nasa 40 na ang edad. Sino ka? Anong sadya mo? Nandito ako para ipaalam sa'yo kung gaano kakati at kamukhang pera yung anak mo. Alam mo ba na siya ang babae ng asawa ko? Hindi nga lang pala babae, kundi bayan ang babae. Mukhang pera na nga yung anak mo, saksakan pa ng kalandian. Hindi mo ba yan natuturuan na magandang asal, ha? O sadyang nagmana lang din sa'yo? Wala kang karapatang insultuhin kami ng anak ko. At lalong wala siyang karapatan na sirain ang pamilya ko. Napakalandi! Agad nang umalis ang babae at nilapitan naman ni Aling Fe ang kanyang anak na noon ay namimilipit sa sakit. Nay, ang sakit ng tiyan ko. Diyos ko, dinudugo ka. Buntis ka nga, lintik ka. Ano bang ginawa mo sa sarili mo, ha? Ipinagmamalaki kita sa lahat. Tapos malalaman ko na... Ay, nakakahiya ka, Brenda. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin? Nay, sorry. Hindi ko po... Brenda, gising. Gumising ka. Kinakausap pa kita. Buisit na buhay to, oo. Humingi ng tulong si Aling Fe sa kanilang mga kapitbahay para madala sa ospital ang kanyang anak. Kinagabihan, agad ring nailabas ang dalaga. Hindi nag-iimikan ang mag-ina at hindi mapigilan ni Aling Fe na mapaluhan na lamang sa nangyayari sa kanilang pamilya. Pakiramdam niya sasabog ang kanyang muka dahil sa labis na kahihiyan. Wala na nga ang tatay mo tapos nagpabuntis ka pa sa may asawa? Bakit ba kayo galit na galit? Hindi ba pareho lang naman tayo? Bastos ka para sagot-sagutin ako ng ganyan. Wala kang karapatan, anak lamang kita. Nung mga sandaling yun, nanlaki ang mata ni Aling Fe nang makita ang pangangaliskis ng balat ng kanyang anak na tila ba balat ng ahas. Anong nangyayari sa akin? Nay, tulungan niyo ako. Kung ano-ano pa ang sakit na dumapo sa dalaga, kumalat din ang kwento tungkol sa mga kalokohan nito. Naging laman yon ng bawat umpukan ng mga tsismosa sa kanilang baryo. Hindi na rin makalabas ng bahay dahil sa labis na kahihiyan. Isang araw, nagulat na lamang si Aling Fe nang biglang may dumating na kapulisan para hulihin ang kanyang anak. Kasama ng mga yon ang maglola na sinanang Sabel at Joanne. Mga hayop kayo! Ano namang kalokohan ito, ha? Bakit niyo ipakukulong ang anak ko? Wala siyang kasalanan sa inyo. Dapat ikaw ang makulong dahil alagad ka ni Satanas. Para yan sa pagpapalaki mo at pagpapahaba ng sungay ng demonyita mong anak.
Lahat ng kasalanan ay pinagbabayaran, Fe. At hindi basta-basta ang ginawa ng anak mo sa apo ko. Siya ang nag-utos sa kasintahan niyang si Marlon na halayin ang aking apo. Ano? Lahat na lang ba isisisi niyo sa kanya? Hindi pa ba sapat ang pinagdadaanan niya ngayon? Sirang-sira na ang buhay ng anak ko. Kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon, yun ay dahil sa mga ginawa niya. Hindi rin po madali ang pinagdadaanan ko. Bawat gabi ginigising ako ng takot dahil sa walang awang panggagahasa sa akin ng lalaking yon. At dahil yun sa kahayupan ng anak ninyo. Sabihin niyo sa akin, wala ba akong karapatang magalit at maningil? Ito lang ang tamang paraan para malaman niyo na hindi lahat ng oras pwede niyo akong api-apihin. Kaya ikaw, Brenda, sana matuto ka sa kulungan para paglabas ng anak mo, maituro mo sa kanya kung anong tama at mali. Huwag mo na rin sanang ipamana yung pagiging inggitera mo. Parang awa niyo na. Ayoko makulong. Patawarin mo na ako, Juan. Pakiusap. Nay, tulungan mo ako. Wala na akong magagawa pa. Ginusto mo to, hindi ba? Tatanga-tanga ka kasi. Hindi ka nag-iisip. Napaluha na lamang si Aling Fe sa nangyari sa kanyang anak. Wala naman siyang magawa, lalo na't malakas ang ebidensya laban kay Brenda. Tumestigo si Marlon at inilahad nito ang buong pangyayari. Dahil doon, kapwa sila napatawan ng mahabang panahon ng pagkakakulong. Paglipas ng ilang buwan, na pananatili ni Brenda sa kulungan ay nagsilang siya ng batang babae. Kinuha yon ng kanyang ina. Bumalik naman si Nestor upang may katuwang si Aling Fe sa pag-aalaga ng kanilang apo. Sana naman ay natuto ka na. Huwag mo na sanang hayaang maulit pa nangyari sa anak natin. Talaga bang wala ka ng ibang alam kundi sisihin ako sa mga nangyayari? Alam mo, kung araw-araw mo akong sisermonan, sana hindi ka na lamang bumalik dito. Bakit? Kaya mo bang buhayin ang apo ko? Lakas ng loob mong palayasin ako tapos pagbalik ko lahat naman ng utang mo ako magbabayad. Puro ka kasi reklamo dyan. Bumalik ka na nga lang sa dati mong pamilya. Bakit? Sa tingin mo ba pagkatapos ko silang iwan para sa inyo ni Brenda matatanggap pa nila ako? Ay, alam mo, magbago ka na. Hindi pa ba sapat ang nangyari sa anak natin? Sana maintindihan mo na nangyayari ang lahat ng ito dahil sa kung ano-ano na lang ang kasamaan na tinuturo mo sa anak mo para lamang magmukhang nakalalamang sa iba. Ang dami mo kasing gustong patunayan Apo, huwag ka nang umiyak. Si Lolo mag-aalaga sa'yo. Kung kinakailangan na isama ka sa trabaho para di ka maturuan ng kasamaan ng lola mo, ay gagawin ko. Ay. Oo na, nagkamali ako at nagkasala. Pinagsisihan ko naman na yon. Sa totoo lang, masakit para sa akin na nangyari ang lahat ng ito. Hindi ko pa rin matanggap. Siguro nga, hindi pa naman huli ang lahat para magbago alang-alang sa apo natin. Hindi pa rin bumubuti ang lagay ni Brenda sa kulungan. Sana'y mapatawad na siya ni Joan at nung matandang mambabarang na yun. Isa lamang ang gusto ko. Gumaling siya at sana dumating pa ang araw na magkasama sila ng anak niya. Samantala, makalipas ang ilang taon, isang ganap na engineer na si Joan at nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya. Dahil naging abala sa trabaho sa edad na 35 taon, nanatili pa rin yung dalaga. Mula sa trabaho sa Maynila, umuwi siya para sa kaarawan ng kanyang pinakamamahal na Nanang Sabel. Naku, Apo, napakaganda mo talaga. Wala ka bang kasama? Nanang naman, lagi naman po ako mag-isa kapag umuwi. Ay, wala ka na ba talagang plano mag-asawa? Alam mo ba yung anak ni Brenda, abay binatilyo na. Aba, gusto ko pang makaranas na magkaapo bago man lamang ako mamatay. Ewan ko ba, marami naman ako manliligaw sa Maynila, sa trabaho, pero wala po talaga akong magustuhan Alam niyo yun? Sus, alam ko na kung bakit. Baka naman may iba kang hinihintay. Si Elmer ba?
Nanang, 10 taon ang agwat namin. Isa pa siguradong may girlfriend o asawa na yun pag uwi galing sa ibang bansa. Hindi nga ako maalalang kumustahin nun, maging kami pa kaya. Ay, okay naman na ho ako. Masaya naman ho ako sa buhay ko. Kung gusto ko ng anak, pwede naman ho ako mag-ampon. Ay, iba pa rin kapag sarili mong anak. Eh, siya nga pala, balita ko ay pauwi rin si Elmer, kaya magkikita na ulit kayo. Ano? Seryoso ba kayo, Nanang? Oh, bakit parang namumula ka? Ay, hindi sadyang tisay lang po ang apo ninyo. Ay, nako, ikaw talaga. Huwag ka nang magkaila. Ako nagpanaki sa'yo, kaya kahit hindi mo sabihin, alam ko ang ibig sabihin ng mga ngiting yan. Lumabas na lamang ng bahay si Joan para makaiwas sa panunukso ng kanyang nanang Sabel. Nakangiti niyang pinagmasdan ang napakalaki at maganda nilang bahay na dati ay pinapangarap niya lamang. Ibinaling niya rin ang tingin sa kanyang kotse na bagong bili. Lumabas siya ng tarangkahan at naglakad-lakad. Hindi niya inaasahan na makakasalubong si Brenda. Nginitian siya ng babae at tumango lamang siya. Joan, alam kong hindi ko pa nasasabi sa iyo to. Gusto kong humingi ng tawad at magpasalamat sa iyo. Nung nakakulong ako, marami akong natutunan. Marami akong bagay na pinagsisihan. Sana dumating yung araw na mapatawad mo ako. Ang totoo, matagal na kitang napatawad. Ipinaubaya ko na sa Diyos ang lahat ng galit ko sa iyo. Hindi mo naman ako masisisi dahil alam mo na kung gaano kalaki ang kasalanan mo sa akin. Paulit-ulit mo akong binigyan ng dahilan para kamuhian ka, pero ayaw ko magpatali sa galit. Pinatawad kita pero hanggang doon na lang yon. Masaya ako na nakalaya ka na at natuto ka sa pagkakamali mo. Sana makapagsimula ka ulit at magkaroon din ng magandang buhay kasama ang anak mo. Tumango lamang si Brenda at napapunas ng luha dahil sa mga sinabing yon ni Joan. Nang sumunod na araw, Tay, tingnan niyo nga kung ayos na tong forma ko. Sa tingin niyo, papasa kaya to kay Ate Joan? Aba, oo naman. Napakapogi mo kaya, anak. At sino magsasabi na mas bata ka sa kanya sa laki ng katawan mong yan, parang magkaedaran lamang kayo. Isa pa, wala sa edad yan. Ang importante ay totoong intensyon at pagmamahal mo sa kanya. Mula bata pa lang ako, wala akong ibang hinangaang babae at pinangarap mahalin kundi siya lang. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong to, Tay. Kaya sana, huwag niya akong tanggihan. Nang umagang yun, magkasama ang mag-ama na nagtungo sa bahay ng maglola. Maliban sa aakyat ng ligaw, ay dadalo sila sa kaarawan ni Nanang Sabel. Nako, napakapogi! Pakis nga ako! Ay, ang bango-bango mo! Parang kailan lang ay napakakulit mo at patakbo-takbo ka lang dyan sa kalsada. Sandali lang at tatawagin ko lamang si Joan. Nanang? Oh, ayan na pala. Aba, ang ganda-ganda naman ng apo ko. Bagay na bagay talaga kayo ni Elmer. Hi, tama si Lola. Napakaganda mo pa rin. Kailan ka pa dumating? Kahapon lang. Naalala ko kasi yung birthday ni Nanang Sabel kaya naisip ko na uuwi ka rin. Gustong-gusto na kita makita. Bakit naman? Ikaw naman, alam mo naman kung bakit. Hay nako, ginawa mo pa talaga ako manghuhula. Waldo, mabuti pa doon na muna tayo sa labas. Samahan mo ko at mukhang paparating na mga bisita ko. Para na rin magkaaminan na itong dalaga at binata natin. Pasensya ka na kay Lola, ha? Masanay ka na lang. Okay lang yun. Tama naman siya. Kailangan natin mag-usap na maayos para maibigay ko sa'yo to. Ano yan? Buksan mo. Kwintas? Para saan? Kung may pag-asa ako sa'yo, gusto ko sanang isuot yan. Bilang tanda na tinatanggap mo ako sa buhay mo at pinapayagan mo na ako manligaw. Sira ka talaga. Ang mahal nito, ayan, sige, isuot mo sa akin. Akala ko pa naman, sing-sing na. 35 na ako, ilang taon mo ba akong liligawan?
Kailan tayo magpapakasal? Kapag 50 na ako? Huwag kang magulo. Yan, bagay na bagay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dahil tinanggap mo na ako bilang manliligaw mo, hindi na ako magsasayang pa ng oras. Hindi naman na natin kailangan pang kilalanin ang isa't isa. Kaya isa sa mga araw na to, gusto ko magpakasal na tayo. Sigurado ka ba talaga? Kasi marami pang ibang babae na mas maganda at kasing edad mo. Bakit ako? Dahil ikaw yan. At gaano man karaming babae sa mundo, para sa akin wala pa ring hihigit sa'yo. Ikaw at ikaw lang ang gugustuhin at pipiliin ko ng paulit-ulit. Alam mo ba na sobrang miss na kita? Natakot nga ako na baka pagbalik ko ay may boyfriend ka na o kaya may asawa ka na. Alam mo, siguro nga tayo talaga. Kasi wala naman akong ibang nakita na kasing gwapo mo eh. Ang totoo, mahal din kita. Kaya nga nung nalaman ko na alis ka para magtrabaho sa ibang bansa, natakot din ako. Akala ko kasi talaga... Malinaw na sa ating pareho. Mahal kita at mahal mo ko. Nung mga oras na yun, palihim namang nakasilip si Nanang Sabel at si Mang Waldo. Nakita mo ba yan, Waldo? Abay, nag-kiss na sila. Ay, salamat naman. Sana'y magkaroon sila ng magandang pamilya. Sana nga ho dahil wala naman tayong ibang gusto para sa mga bata kundi ang magkaroon ng masaya at maginhawang buhay. Salamat sa Diyos dahil binayayaan sila ng husto para maabot ang buhay na meron sila ngayon. Ay teka, nariyan na ang aking mga bisita. Joan, Elmer, tama na muna yan. Nandito na ang mga bisita ko. Nanang, nandyan lang po pala kayo. May nakita ba kayo? Malamang. Nakakaingit nga eh. Maigi pang mag-boyfriend na lang ulit ako para may kapareha ko na maghahatid sa altar kapag ikinasal na kayo. Yun! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Pasensya na po kayo kung ngayon lang tayo nakapag-upload. Sobrang busy po ngayon. Kaya ang shoutout natin ay bukas po. Bukas po ulit, mag-upload po ulit tayo para bawi naman sa mga kakulangan ni Kwentong Enteng. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.